Kumusta mga ka-DC? Salamat po sa inyo dahil parami tayo ng parami sa bawat araw. Sa mga silent listeners po natin, paramdam naman po kayo. Kahit pusuan niyo lang po ako sa comment section. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo ha. Salamat po. Muli, narito po ang inyong lingkod na si Kuya Louie para handugan kayo ng magagandang kwentong kulam at barang na may kasamang aral sa buhay. Sa mga nagpapa-shoutout po, nasa dulo po ng video. Palambing naman po na paki-like, comment, share at subscribe sa channel natin. Malaking tulong kasi yan para mapalago pa ito. Sa nagdaang story natin, si Binzang ng Here We Meet Again na Chinese series ang sinample ko. Ngayon, balik tayo sa K-drama. Dito naman tayo sa gwapong Korean actor na to. Siya naman ang isasample ko. Nasaan ako? Hindi to ang aking mundo. O ano, natatandaan nyo ba siya? Gumanap siya bilang pari sa ibang mundo dito sa series na to. Pero pagdating niya sa lupa, naging K-pop idol naman siya. O, kilala nyo na ba kung sino siya? I-comment nyo nga. Bago natin simulan ng kwento, i-check muna natin. Nakapag-like, comment, share, and subscribe ka na po ba? Ayan! Sa blue up at black up, na-add at na-follow nyo na po ba ako? Nandyan po sa comment section ng link. Nakapin na po yan. Palambing naman po. Thank you po mga ka-DC. Ngayon, simulan na natin ang kwento ng sinasapian na dalaga. Lori, gumising ka na. Maya-maya lang darating na ang unang nagpakuha ng schedule kahapon. Maaga pa naman, Chong. Hindi pa siguro yun agad darating. Minaantok pa ako eh. Naku, mas gusto kong handa tayo bago pa sila dumating. Kaya sige na, bumangon ka na riyan. Ay, sige na nga. Aayusin ko na ang mesa at mga kandila. Huwag mong kalimutan na ilabas ang pulang tela ha. Yun ang unang napapansin ng mga pumapasok dito. Maagang nagising ang magtiyuhin upang ihanda ang maliit na sala ng kanilang bahay. Inayos ni Lori ang mesa habang si Manggardo naman ang nagsindi ng ilang kandila at naglatag ng mga gamit na ginagamit nila sa bawat ritual. Hindi yun bahagi ng anumang tunay na panggagamot. Ginagawa lamang nila yun upang magmukhang kakaiba ang lugar at mas madaling makuha ang tiwala ng mga taong lumalapit sa kanila. Oh, kumpleto na ba ang lahat ng mga kailangan? Oo, pati insenso. Inilabas ko na rin yun, Chong. Mabuti, kapag pumasok ang kliyente, dito na lang siya paupuin. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag. Ilang sandali pa, may narinig silang mahinang katok sa pinto. Agad na lumabas si Manggardo upang salubungin ang unang kliyente habang nanatili si Lori sa loob ng silid. Tulad ng dati, hindi niya kailangang makita agad ang taong magpapagawa ng ritual. Magandang umaga. Kayo ba ang nagpakuha ng schedule kahapon? Opo. Ako po si Ramon. Tuloy po kayo. Maupo muna kayo rito. Maraming salamat po. Huwag kayong mag-alala. Makikinig muna ako sa kwento nyo bago tayo magsimula. Marahang umupo si Ramon habang mahigpit na hawak ang isang lumang larawan. Halata sa kanyang mukha ang matinding pagod at lungkot. Ilang ulit siyang napabuntong hininga bago tuluyang nakapagsalita. 3 buwan na ho mula nang mawala ang asawa ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Ano po ang pangalan niya? Lina po. Ano po nangyari sa kanya? Bakit namatay? Inatake siya sa puso. Pagdating namin sa ospital, wala na kaming nagawa. Ganun ba? Ano ang gusto niyong sabihin sa kanya kung mabibigyan kayo ng pagkakataon? Gusto ko lang humingi ng tawad. Pakiramdam ko, marami pa akong hindi nasabi habang nabubuhay siya. Kaya gusto ko munang sabihin sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin. Habang nagsasalita ang byudo, isa-isang isinusulat ni Manggardo ang mahalagang detalye sa maliit niyang kwaderno. Hindi niya minamadali ang kausap. Hinahayaan niyang kusang magkwento ito upang mas marami siyang impormasyong magagamit sa ritual. Nang matiyak niyang sapat na ang kanyang nalaman, isinara niya ang kwaderno at marahang tumayo. Hintayin niyo na lang po ako rito ha. Tumango si Ramon at muling napatingin sa larawang hawak niya. Samantala, dahan-dahang lumakad si Manggardo patungo sa pintuan ng silid ni Lori.
Hudyat na magsisimula ng isa na naman nilang panlilinlang. Kaagad siyang kumatok. Lori, maaari ka nang lumabas. Handa na ang lahat. Sige, simulan na natin. Ramon, maupo lang kayo at manatiling kalmado. Huwag muna kayong magsasalita hanggat hindi nagsisimula ang ritual, ha? Opo, susundin kong sasabihin nyo. Ipikit niyo muna ang mga mata niyo at isipin ng taong gusto niyong makausap. Dahan-dahang naupo si Lori sa harap ng mesa. Ilang sandali siyang hindi kumikilos habang nakapikit ang mga mata. Hindi nagtagal, nagsimula siyang huminga ng mabigat. Mula sa kinauupuan niya, palihim na binabantayan ni Mang Gardo ang bawat kilos ng biyudo upang tiyaking lubos na itong naniniwala sa kanilang palabas. Ramon, Lina, ikaw na ba yan? Ramon, huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan ang nangyari. Lina, araw-araw kitang naiisip. Hanggang ngayon, pakiramdam ko may nagawa pa sana ako para madugtungan ang buhay mo. Lina! Ginawa mo ang lahat ng kaya mo, Ramon. Alam kong ginawa mo ang lahat. Pero panahon ko na talaga at kailangan mo yung tanggapin. Lina, hindi kita nasabihang mahal na mahal kita bago ka nawala. Kaya gusto ko yung sabihin sa'yo ngayon. Mahal na mahal kita, Lina. Alam ko yon. Hindi mo kailangang ulit-ulitin. Dahil naramdaman ko yon habang nabubuhay pa ako. Ramon, salamat sa pagmamahal mo. Patawad, kung may babalik ko lang ang araw na yun, hindi na kita hayaang umalis na mag-isa. Ramon, mas gugustuhin kong makita kang bumangon kesa habang buhay kang nakakulong sa pagsisisi. Nangilid ang mga luha ni Ramon. Hindi na niya napigilan ang pagyukod habang mahigpit na hawak ang larawan ng kanyang asawa. Sa isip niya, yun na ang pagkakataong matagal na niyang ipinagdarasal. Wala na siyang ibang hinihiling, kundi marinig ang mga salitang magpapagaan sa kanyang kalooban. Kumusta ka na ngayon, Lina? Ayos ka lang ba? Huwag ka mag-alala. Tahimik na ang lugar kung nasaan ako. Kaya huwag mo nang isipin kung nahihirapan pa ako, Ramon. Magpatuloy ka sa buhay mo. Yun ang gusto ko para sa'yo. Hindi na ba talaga kita makikita ulit, Lina? Hindi pa ito ang panahon para sundan mo ko. Marami ka pang dapat tapusin, Ramon. Sige, susubukan ko magpatuloy. Pangako ko yun, Lina. Yun ang gusto kong marinig. Paalam, Ramon. Unti-unting yumuko si Lori hanggang sa tuluyan siyang natahimik. Ilang segundo ang lumipas bago siya muling dumilat na tila pagod na pagod. Agad namang lumapit si Mang Gardo at inalalayan siyang tumayo upang magmukhang hirap itong makabawi matapos ang ritual. Maayos na ang lahat. Nakabalik na siya sa normal. Maraming salamat. Hindi niyo alam kung gaano kalaking ginhawang binigay niyo sa akin. Sana gumaan ang loob ninyo. Oo, pakiramdam ko may nabunot na malaking tinik sa dibdib ko. Kung ganon, natupad ang layunin ng ritual ngayong araw. Tahimik na tumayo si Ramon at inilabas ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Maraan niya itong inilapag sa mesa bago muling yumuko bilang pasasalamat. Hindi sapat ang salitang salamat para sa ginawa niyo. Ito na lang ang maibibigay ko. Hindi ho namin kayo pinipilit. Tinanggap lang namin ang kusang loob tong bigay nyo. Sana marami pa kayong matulungan. Ingat po kayo sa pag-uwi. Pagkaalis ng biyudo, siniguro muna ni Mang Gardo na nakasara na ang pinto bago niya kinuha ang sobre. Nang buksan niya yon, kapwa sila napatingin sa dami ng perang laman nito. Kita mo, mas malaki ang iniwan niya kaysa inaasahan ko, Lori. Halatang handa siyang ibigay ang lahat para lang makausap ang asawa niya, Chong. Yun ang lagi mong tatandaan. Kapag desperado ang tao, hindi na pera ang inuuna niya. Kaya pala hindi ka kailanman nag-aalangan sa bawat peking ritual natin. Mas mahalaga talaga ang pera eh. Lori, hanggat may mga taong naghahanap ng kasagutan,
Hindi tayo mauubusan ng kliyente. Basta galingan mo lang lagi ang pag-arte mo, ha? Inilagay ni Mang Gardo ang pera sa bakal na kahon bago niya sinulyapan ang kwadernong naglalaman ng mga susunod na schedule. Ilang pangalan pang naghihintay sa araw na yon. Subalit bago pa man dumating ang kasunod na kliyente, pinagpahinga muna ni Mang Gardo si Lori. Oh, magpahinga ka muna sa loob, Lori. Tatawagin na lang kita kapag handa na ang susunod nating kliyente. Sige, Chong. Sana makahabol pa akong makapagpahinga kahit ilang minuto bago magsimula ulit ang ritual. Nakakapagod na magkunwaring nangingisay eh. Huwag ka mag-alala. Hindi kita mamadaliin basta maayos ang paghahanda natin sa bawat magpapasapi. Mas gusto ko rin yon. Kapag kalmado ako, mas madali kong nagagampanan ng bawat peking ritual na ginagawa natin. Yan ang tandaan mo lagi. Mas mahalaga ang kapanipaniwala kesa sa pagmamadali ang unahin. Pumasok si Lori sa kanyang silid habang si Mang Gardo nanatili sa sala. Inayos niya ang mesa at itinabi ang sobre. Ilang sandali pa, may marahang kumatok sa pinto. Pagbukas niya, bumungad ang isang dalagang namumugto ang mga mata at mahigpit na yakap ang isang lumang larawan. Halika, Iha. Maupo ka muna rito at huwag ka matakot. Sabihin mo lang ang dahilan ng pagpunta mo rito. Matagal ko na pong gustong pumunta rito. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na humarap sa inyo. Walang masama kung ilabas mo ang bigat na dinadala mo. Mas mabuti nang magsabi kaysa kinikimkim yun. Hanggang ngayon kasi, hindi ko pa rin matanggap ang nangyari sa tatay ko. Pakiramdam ko po, may kulang pa akong nagawa para sa kanya. O sige, unti-unti mong ikwento ang lahat. Makakatulong yun para mas maintindihan ko ang gusto mong mangyari. Marahang huminga si May bago nagsimulang magsalita. Halatang ilang beses na niyang binalikan sa isip ang araw na hindi na niya muling nakausap pa ang kanyang ama. Habang nagkukwento siya, tahimik na isinusulat ni Mang Gardo ang bawat mahalagang detalye sa maliit niyang kwaderno. Nag-away po kami dahil sa maliit na bagay. Umalis akong galit at hindi ko man lang naisip na baka yun na pala ang huli naming pag-uusap. Marami talagang nagsisisi kapag huli na ang lahat. Anong pinakagusto mong sabihin kung bibigyan ka ng pagkakataon, Iha? Gusto ko lang pong humingi ng tawad. Kahit marinig ko lang na hindi na siya galit sa akin. Magiging payapa na siguro ako. Ano bang pangalan ng tatay mo? At gaano katagal na mula nang mawala siya sa inyong pamilya? Rogelio po ang pangalan niya. Nahigit 1 taon na rin mula nang mailibing namin siya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. O sige, maghintay ka muna rito at ihahanda ko ng medium para sa ritual. Tahimik na tumango si May at muling pinagmasdan ng lumang larawan ng kanyang ama. Ilang saglit pa, bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Lori at naupo sa harap ng mesa. Hindi na nagsalita si Mang Gardo. Isang mabilis na senyales lamang ang ginawa niya bago nagsimula ang ritual. Ipikit mo ang mga mata mo at isipin mo lang ang mukha ng tatay mong gusto mong makausap ngayong araw. Sige po. Sana marinig niya ang lahat ng gusto kong sabihin kahit sa huling pagkakataon man lang. Huwag mong isipin ng ibang bagay. Ituon mo lang ang buong isip at puso mo sa mga alaala niya. Matagal ko pong hinintay ang pagkakataong ito. Sana matapos na rin ang bigat na matagal ko nang dinadala. Marahang yumuko si Lori at nanatiling hindi kumikibo sa loob ng ilang sandali bago biglang nangisay kunwari. Nang muli siyang magsalita, nagbago ang tono ng kanyang boses, dahilan upang mapahigpit ang kapit ni May sa larawang hawak niya. Anak, bakit ngayon ay hindi mo pa rin mapatawad ang sarili mo sa nangyari nung araw na yon? Tay, kayo na po ba yan? Ako ito, ang tatay mo. Tay, hindi ko mapatawad ang sarili ko.
Dahil ako po ang huling taong nakasakit sa inyo. Hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang pagsisisi araw-araw. Anak, hindi ko dinala ang galit noong umalis ako. Mas mabigat sa akin na makita kang habang buhay na nagdurusa. Tay, kung pwede lang sanang maibalik ang nakaraan, yayakapin ko kayo at hihingi agad ng tawad bago pa mahuli ang lahat. Hindi mo na mababago ang nangyari, pero maaari mong baguhin ang buhay na naghihintay pa sa'yo no pagkatapos nito, anak. Nagsimulang manginig ang mga kamay ni May habang walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya namalayang mahigpit na niyang naidikit sa kanyang dibdib ang lumang larawan ng ama. Sa kanyang paniniwala, natanggap na rin sa wakas ang matagal na niyang hinihinging kapatawaran. Hindi ko akalaing ibibigay niya pati perang matagal na pala niyang iniipon para sa bahay nila. Halatang wala na siyang ibang iniisip kundi makahingi ng tawad sa tatay niya kahit isang beses lang. Ganyan ang mga taong kinakain ng pagsisisi. Kapag binigyan mo ng kaunting pag-asa, sila na mismo ang lalapit. Pero alam mo, Chong, nakakaawa rin minsan, no? Pero ngayon, pera na lang ang una kong naiisip pagkatapos ng ritual. Ibig sabihin, natututo ka na. Hindi tayo yayaman kung paiiralin natin ang awa sa bawat kliyenteng pumapasok dito. Isa-isa niyang inilapag sa mesa ang mga sobrang natanggap nila mula sa mga kliyente sa buong maghapon. Tahimik namang pinagmamasdan yun ni Lori habang hindi maitago ang kanyang pananabik sa dami ng perang nasa harapan nila. Bilangin mo nga kung magkano ang kinita natin ngayong araw. Mas marami ito kaysa kahapon, Chong. Hindi ko akalaing ganito pala kadaling kumita kapag marami ang naniniwala. Kaya wag na wag mo babaguhin ang paraan ng pag-arte mo, ha? Yan ang dahilan kung bakit patuloy silang bumabalik dito. Huwag kang mag-alala, Chong. Habang may naniniwala, wala akong balak tumigil. Ganyan ang gusto kong marinig. Malayo pa ang mararating natin kung magpapatuloy lang ang lahat. Matapos nilang bilangin ang pera, maingat itong itinabi ni Mang Gardo sa bakal na kahon. Bago sila magpahinga, muli niyang sinulyapan ang kwaderno ng mga naka-schedule na kliyente para sa mga susunod na araw. Napangiti siya nang makitang halos puno na ang listahan. Samantala, si Lori hindi na nakakaramdam ng kahit katiting na konsensya sa mga taong iniwan ng kanilang ipon kapalit ng peking pag-asang ibinibigay nila. Sa halip, lalo lamang siyang nasabik sa mga susunod pang ritual. Dahil sa kanyang isip, bawat taong papasok sa kanilang bahay, katumbas ng panibagong pagkakataong kumita. Maaga pa pero may mga naghihintay na agad sa labas. Mukhang hindi na tayo makakapagpahinga ngayon. May mga dumayo pa mula sa kabilang bayan. Kanina pa sila naghihintay bago pa sumikat ng husto ang araw. Ibig sabihin, mas mabilis kumalat ang balita kaysa inaasahan natin, Chong. Oo, kaya kailangan pareho tayo mag-ingat. Isang pagkakamali lang, maraming magtatanong sa atin. Maaga nilang binuksan ang pinto ng bahay. Hindi tulad ng mga nakaraang araw, may ilang taong naghihintay na sa bakuran bago pa man sila makapaghanda ng tuluyan. Ang iba, tahimik na nakaupo habang ang iba naman, mahigpit na yakap ang mga litrato ng kanilang mahal sa buhay. Isa-isang tinignan ni Mang Gardo ang listahan upang tiyaking hindi magkakaroon ng kalituhan sa kanilang schedule. Huwag mo nang papasukin ng iba. Isa-isa lang para hindi sila magkakarinigan ng usapan. Sige po, para kahit paano, makapagpahinga rin ako. Kapag natapos ang isa, saka lang papasok ang kasunod. Ganito na lang lagi ang gawin natin, Chong. Lumipas ang ilang minuto habang unti-unting nababawasan ang mga naghihintay sa labas. Ang mga natatapos sa ritual, tahimik na umaalis. Habang ang mga susunod, pinapapasok ni Mang Gardo ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang pangalan sa notebook. Nang mabasa niya ang susunod na nakalista, agad niyang inangat ang kanyang tingin. Oh, Aling Lida, Ako po yun. halika. Dito muna tayo sa loob.
Salamat. Kanina pa po talaga ako kinakabahan. Maupo muna kayo at huwag magmadali ha. May oras tayo para pag-usapan ng nais niyong mangyari. Maingat na naupo si Aling Lida habang hawak ang isang lumang litrato. Halata sa kanyang mukha ang matinding pagod na dala ng matagal na niyang pagdadalamhati. Hindi muna siya nagsalita. Ilang ulit muna siyang napabuntong hininga bago tuluyang naglakas loob na magsimula. Matagal ko na pong gustong gawin ito. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na pumunta rito. Walang masama kung bibigyan niyo ng pagkakataon ng sarili niyong mailabas ang lahat ng dinadala sa puso niyo. Nag-iisa ko lang kasing anak ang nawala sa akin. Mula noon, parang wala nang sigla ang bahay namin. Naiintindihan ko ang bigat ng nararamdaman niyo. Ano ba ang pinakagusto niyong sabihin kung muli niyo siyang makakaharap? Gusto ko lang marinig na naging mabuti akong ina para sa kanya. Yun lang ang matagal ko nang hinihiling. Tahimik na isinulat ni Mang Gardo ang mahalagang impormasyong ibinabahagi ng matanda. Hindi niya ito minamadali at hinayaan niyang kusang magkwento. Habang mas humahaba ang kanilang usapan, mas dumarami rin ang detalyeng maaari nilang gamitin sa ritual. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maalis sa isip ang huli naming pag-uusap bago siya tuluyang mawala. Ano ho ba ang pangalan ng anak niyo at gaano nakatagal mula nang pumanaw siya? Carlo po ang pangalan niya. 2 taon na rin mula nang mailibing namin siya. Sapat ng mga naibahagi niyo. Hintayin niyo po ako rito. Tahimik na tumango si Aling Lida habang mahigpit na hawak ang larawan ng kanyang anak. Samantala, nanatili si Lori sa loob ng silid. Naghihintay ng hudyat ni Mang Gardo na oras na upang simulan ang isa na namang ritual na magbibigay ng pag-asa sa isang pusong matagal nang naghahanap ng kapanatagan. Lori, maaari ka nang lumabas. Handa na ang lahat para sa susunod na ritual. Sige, Chong. Sana maging maayos ang lahat tulad ng mga nauna nating ginawa ngayong umaga. Aling Lida, manatili lang kayong kalmado at sundin ang sasabihin ni Lori hanggang matapos ang ritual. Gagawin ko ang lahat. Napakatagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito para sa anak ko. Ipikit niyo muna mga mata niyo at isipin niyo lang ang mukha ng anak niyong gustong makausap. Marahang naupo si Lori sa harap ng mesa at pumikit. Ilang sandali siyang hindi gumalaw habang pinagmamasdan ni Mang Gardo ang bawat kilos ni Aling Lida. Mahigpit na nakakapit ang matanda sa lumang larawan ng kanyang anak, na para bang natatakot siyang mawala yon sa kanyang mga kamay. Inay, bakit hanggang ngayon ay dala-dala mo pa rin ang sobrang kalungkutan sa puso mo? Carlo, ikaw ba talaga yan? Anak, anak, araw-araw kitang namimiss at hindi ko alam kung paano magpapatuloy. Hindi ko gustong makita kang umiiyak sa tuwing maaalala mo ko. Mas gusto kong alagaan mo ang sarili mo, Nay. Pinipilit ko maging matatag, pero napakahirap kapag wala ka na sa bahay at wala nang tumatawag sa akin na inay. Anak, miss na kita. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Wala kang pagkukulang bilang isang ina nung nabubuhay pa ako, inay. Anak, iyan ang matagal ko nang gustong marinig. Araw-araw kong tinatanong ang sarili ko kung naging sapat ba ang pagmamahal ko sa iyo. Sapat na sapat ang lahat ng ginawa mo para sa akin, Nay. Kaya sana, wag mo nang dalhin ang bigat na yon. Pangako, susubukan kong bumangon kahit alam kong hindi madaling kalimutan ang pagkawala mo. Iyan ang magiging pinakamagandang regalo mo para sa akin. Masaya akong makitang lumalaban ka ulit sa buhay, Nay. Unti-unting yumuko si Lori at nanatiling hindi gumagalaw sa loob ng ilang sandali. Nang muli niyang iminulat ang kanyang mga mata, nagkunwari siyang tila nangihina matapos ang ritual.
Agad siyang inalalayan ni Manggardo at pinaupo ng maayos sa kanyang upuan. Natapos na ang ritual. Sana kahit papano, gumaan na ang loob nyo pagkatapos ng pag-uusap na yon. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko, nabawasan ang bigat na matagal ko nang pasan. Yan ang pinakamahalaga. Ang kapayapaan ng loob ang dahilan kung bakit kayo narito ngayong araw. Maraming salamat sa inyong dalawa. Habang nabubuhay ako, hinding-hindi ko malilimutan ang tulong na ibinigay ninyo. Salamat! Dahan-dahang binuksan ni Aling Lida ang kanyang bag at inilabas ang isang makapal na sobre. Marahan niya itong inilapag sa ibabaw ng mesa bago niya muling hinawakan ang larawan ng kanyang anak. Matagal ko itong inipon. Wala akong ibang maibibigay na kapalit sa ginawa ninyo, kundi ang perang ito. Tumayo si Aling Lida at lumabas ng bahay na mas magaan ang pakiramdam kaysa nang siya ay dumating. Pagkasara ng pinto, agad na kinuha ni Manggardo ang sobrang iniwan ng matanda. Nagkatinginan sila ni Lori at kapwa na pangiti nang makita ang kapal ng perang laman nito. Hindi na nila kinailangan magsalita pa dahil pareho nilang alam na isa na naman silang matagumpay na nakapanloko ng isang taong desperadong makahanap ng kapanatagan. Magpahinga ka muna ulit sandali, Lori. Ako muna ang bahala sa susunod na papasok habang inaayos mo sarili mo. Sige, Chong. Tawagin mo na lang ako kapag handa ng susunod nating kliyente para tuloy-tuloy ang trabaho. Pumasok muli si Lori sa silid habang si Manggardo lumapit sa pintuan upang tawagin ang kasunod na pangalan na nakalista. Hindi nagtagal, pumasok ang isang lalaking halatang may mabigat ang dinadala sa kanyang dibdib. Hawak nito ang isang lumang pitaka na ilang ulit niyang binuksan at isinara bago tuluyang maupo. Maupo ka muna. Sabihin mo lang ang dahilan ng pagpunta mo rito at huwag kang mag-atubiling magsalita. Matagal ko nang gustong pumunta rito, pero ilang beses akong umatras dahil natatakot akong baka lalo lang sumakit ang ulo ko. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi madaling dalhin ang pagsisisi kung hindi na nabigyan ng pagkakataong maitama ang nakaraan. Yun nga po ang dahilan kaya ako narito. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako mapalagay tuwing naaalala ko ang tatay ko. O sige, unti-unti mong ikwento ang nangyari. Mas mabuting mailabas mo ang lahat kesa manatili ang pasan-pasan habang buhay. Yumuko si Joel bago nagsimulang magsalita. Habang ikinukwento niya ang nangyari, maingat na isinusulat ni Manggardo ang bawat detalyeng maaari nilang gamitin mamaya. Matigas po ang ulo ko noon. Halos lahat ng payo ng tatay ko, sinasagot ko ng galit dahil pakiramdam ko lagi niya akong pinakikialaman. Ano nangyari bago siya tuluyang pumanaw at hindi na kayo nagkaroon ng pagkakataong magkausap muli? Nag-away po kami ng umagang yun. Lumabas ako ng bahay na galit at sinabi kong ayokong makita siya kahit kailan. Mabigat nga sa loob ang ganong alaala. Sigurado kong yan ang paulit-ulit mong binabalikan hanggang ngayon. Opo, kinagabihan, tinawagan ako ng kapitbahay namin. Inatake raw siya sa puso at hindi na umabot sa ospital. Nakakalungkot naman yan. Ano ba ang pinakagusto mong sabihin sa kanya kung mabibigyan ka kung sakasakali ng pagkakataong makausap siyang muli kahit sandali lang? Hihingi lang po ako ng tawad. Gusto kong malaman kung napatawad niya ako bago siya tuluyang nawala sa mundong ito. Tumango si Gardo at isinara ang kanyang kwaderno. Matagal niyang tinignan ng lalaki bago siya dahan-dahang tumayo sa kanyang kinauupuan. Maghintay ka muna rito. Tatawagin ko na ang pamangkin ko para masimulan na natin ang ritual na hinihintay mo. Maraming salamat. Kahit ano ang mangyari pagkatapos nito, malaking bagay nang nabigyan ninyo ko ng pagkakataong subukan. Kumalma ka lang. Mas mabuting ilaan mo ang isip mo sa taong gusto mong makausap kaysa sa iba. Gagawin ko po. Sana ito na ang araw na matagal kong ipinagdarasal.
Iniwan muna ni Mang Gardo si Joel sa sala habang nagtungo siya sa silid ni Lori. Tahimik niyang ibinigay ang napagkasunduang hudyat bago muling bumalik sa mesa. Samantala, nanatiling nakayuko si Joel habang mahigpit na hawak ang lumang pitakang dating pag-aari ng kanyang ama. Hindi niya alam na ang ritual na inaasahan niyang magpapagaan sa kanyang loob, isa lamang panlulokong pinagkakakitaan ng magtiyuhin. Lori, nakahanda na ang lahat at naghihintay na siya sa'yo. Gawin mo lang ang nakasanayan natin. Dahan-dahang naupo si Lori sa harap ng mesa. Tahimik namang nakayuko si Joel habang hawak ang lumang pitaka. Kaagad na kunwaring umusal ng ilang salita si Lori at ilang sandali pang lumipas bago muling nagsalita si Lori sa ibang tono ng boses. Joel, hanggang kailan mo balak sisihin ang sarili mo sa nangyari nung araw na yon? Tay, kung kayo nga yan, patawarin niyo ako. Hanggang ngayon hindi pa rin ako mapakali sa ginawa ko, Tay. Hindi ako nawala na may galit sa iyo, anak. Ang mas masakit para sa akin, ang makita kang hindi makausad. Tay, araw-araw kong binabalikan ang huli nating pag-uusap. Sana pala nakinig ako sa mga payo niyo noon. Hindi mo na mababago ang nakaraan, pero kaya mo pang ayusin ang buhay na nasa harapan mo ngayon. Tay, pangako, susubukan kong baguhin ang sarili ko. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataong ibinigay sa akin. Yan ang gusto kong marinig, anak. Mas magiging payapa ako kung makikita kitang namumuhay ng maayos. Unti-unting yumuko si Lori at nanatiling hindi gumagalaw. Makalipas ang ilang sandali, marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagkunwaring nangihina. Agad siyang inalalaya ni Mang Gardo at pinainom ng tubig bago muling naupo. Tapos na ang ritual. Pakalmay mo muna ang sarili mo bago ka umuwi. Maraming salamat sa inyong dalawa. Pakiramdam ko, nabawasan ang bigat na ilang taon kong pasan. Sana, dalin mo ang mga narinig mo ngayon at magsimula kang magpatuloy sa buhay. Gagawin ko po. Malaking tulong ang araw na ito para sa akin. O sige, mag-iingat ka sa pag-uwi. Inilabas ni Joel ang isang sobre mula sa kanyang bag at inilapag yon sa ibabaw ng mesa. Hindi na siya nagsalita pa. Marahan niyang kinuha ang pitaka ng kanyang ama bago yumuko bilang pasasalamat at tuluyang lumabas ng bahay. Mukhang hindi rin siya nagdalawang isip sa ibinigay niyang bayad Kaya kailangan nating alagaan ang pangalan mo. Yan ang dahilan kung bakit patuloy silang bumabalik at nagre-rekomenda pa sa iba. Napansin kong may mga dumarating na mula sa ibang bayan, Chong. Hindi ko akalaing aabot tayo sa ganito. Matatawag ba itong swerte? Hindi to swerte dahil nanluloko tayo Pero wag na nating isipin yon. Kapag mas marami pang makarinig tungkol sa'yo, mas lalaki pa ang kikitain natin. Kung ganon, baka panahon na ring taasan natin ang sinisingil natin sa bawat ritual. Yan din ang iniisip ko total wala namang tumatawad sa atin ngayon. Hindi na rin siguro sila magrereklamo basta naniniwala silang nakakausap nila ang mga mahal nila sa buhay. Diba? Oo, isa pa. Magpapasabi ako sa kakilala ko sa kabilang bayan. Kapag kumalat pa rin ang balita, mas dadami pa ang pupunta rito. Ay, mas nakakapagod yon. Pero mas malaki rin ang kikitain natin. Kaya di bali na. Kaya simula bukas, mas pag-igihan pa natin Habang dumarami ang mga taong nagpapagawa sa atin, mas lalaki rin ang perang pumapasok sa bahay na ito. Itinabi ni Mang Gardo ang mga sobreng natanggap nila sa buong maghapon. Samantala, nakaupo lamang si Lori at pinagmamasda ng mga yon. Wala na siyang nararamdamang awa sa mga taong iniiwan ng kanilang ipon kapalit ng mga salitang iniimbento lamang niya. Ang tanging nasa isip niya kung gaano pa kalaki ang maaari nilang kitain
sa mga susunod na araw. Lumipas ang ilang araw na patuloy na dinarayo ng mga tao ang bahay ni na Lori at Manggardo. Halos araw-araw ding puno ang kanilang schedule. Samantala, sa kabilang bayan, nagkataong nagkita sina Aling Lida at Joel sa labas ng simbahan matapos magsindi ng kandila para sa kanilang mga mahal sa buhay. Hindi ba ikaw yung nakasabay kong lumabas sa bahay ni Lori nung isang linggo? Parang pamilyar kasi ang mukha mo. Opo, ako nga yun. Hindi ko akalaing magkikita pa pala tayo rito pagkatapos ng nangyari nung araw na yun. Oo nga. Kumusta ka na? Medyo gumaan ba ang pakiramdam mo matapos mong magpagawa ng ritual kay Lori nung nakaraan? Noong una, oo. Pero habang lumilipas ang mga araw, may mga bagay akong hindi maalis sa isip ko. Talaga? Ganon din kasi ang nararamdaman ko. Kaya nga napahinto ako nang makita kitang nakatayo rito ngayon. Akala ko ako lang ang nagkaroon ng ganong pakiramdam. Ayoko mag-isip na masama, pero may bumabagabag talaga sa akin. Sandaling nanahimik ang dalawa. Pareho silang nakatingin sa mga kandilang nakasindi sa harap ng simbahan. Kapwa nila inaalala ang mga salitang narinig nila sa ritual ni Lori. May gusto sana akong itanong sa'yo. Pero sana, wag mong masamain. Sige po, walang problema. Sabihin mo lang, mas mabuti ng malinaw kaysa puro haka-haka lang ang iniisip natin. Sino ba ang kinausap mo nung pumunta ka roon? Yung tatay ko po, Kung ganon, anong sinabi sa'yo ng tatay mo nung ritual? Kahit yung pinaka naaalala mo lang. sinabi niyang wag ko na raw sisihin ang sarili ko. Tapos sinabi rin niyang kailangan ko nang magpatuloy sa buhay. Ganon din halos ang sinabi ng anak ko sa akin eh. Huwag ko na raw sisihin ang sarili ko at kailangan ko na raw magpatuloy. Talaga? Pero di ba hindi naman pwede na isang salita lang ang sinasabi sa atin kasi magkaiba naman ang kinausap natin? Yun din ang inisip ko nung una. Pero ngayon, parang may mali akong nararamdaman. Hindi kaya nagkataon lang? Baka pareho lang talaga ang gustong iparating ng mga yumao sa atin. Sinubukan ko ring paniwalaan yon. Pero habang iniisip ko, mas lalo akong naguguluhan. Muli silang natahimik. Habang nag-uusap, kapwa nila napansin na hindi lamang ang mensahe ang magkahawig, pati ang paraan ng pagsasalita ni Lori at ang mga salitang ginamit nito, tila halos pareho rin. May isa pa akong naalala. Sinabi rin niyang hindi raw siya umalis na may galit sa akin. Ganyan din ang sinabi sa akin. Hindi raw siya umalis na may sama ng loob kahit umiiyak pa ako noon. Hindi ko alam kung bakit pero parang iisang tao lang ang nagsasalita sa lahat ng ritual. Ay, ayokong magparatang agad. Baka mali lang talaga ang iniisip natin. Kung ganun, mas mabuti sigurong alamin muna natin ang totoo bago tayo magsalita. Tumango si Aling Lida. Hindi pa sapat ang kanilang napag-usapan upang akusahang manloloko sina Lori at Manggardo. Gayunpaman, nagsimula ng mabuo sa kanilang isipan ng isang tanong na hindi nila agad masagot. Kung tunay ngang magkaiba ang mga kaluluwang sinasabing kumakausap sa kanila, bakit halos magkapareho ang mga salitang kanilang narinig? Hindi tayo makakagawa ng malinaw na konklusyon kung tayo lang ang magtatanungan tungkol sa mga ritual. Yan din ang iniisip ko. Mas mabuting hanapin natin ang iba pang nagpunta kina Lori para makumpara natin. Naaalala mo ba yung biyudong nauna sa atin? Siya yung may hawak na larawan ng asawa niya. Oo, nakasabay ko pa siyang lumabas nung naghihintay ako ng turn ko. Mukhang taga-kabilang barangay lang siya. Subukan natin siyang hanapin. Baka ba'y napansin din siyang katulad ng napansin natin. Naghiwalay muna ang dalawa at nagtanong sa ilang kakilala. Hindi rin nagtagal, nalaman nilang madalas makita ang biyudong si Ramon sa maliit na tindahan malapit sa palengke. Kinahapunan, nagtungo sila roon at nadatnan nila itong nakaupo habang umiinom ng kape. Magandang hapon. Pasensya na kung naabala ka namin.
May gusto lang sana kaming itanong tungkol sa pagpunta mo kina Lori. Ganun ba? Walang problema. Ano ho ba yun? Mukhang seryoso kayong dalawa. Napag-usapan lang namin ang naging ritual. May ilang bagay kasi kaming napansin na hindi namin maalis sa isip namin. Akala ko ako lang ang ganun. Ilang gabi na rin akong hindi mapakali simula nang maalala ko ang mga sinabi sa akin eh. Ano ang bumabag-abag sa isip mo? Baka pareho pala tayo nang napansin. Ano kasi, habang paulit-ulit kong inaalala ang mga sinabi ng asawa ko noon, parang napansin kong masyadong common yun eh. Parang pwede ring sabihin sa ibang tao. Ganyan din ang napansin namin. Halos pareho ang mga salitang narinig namin kahit magkaiba ang taong gusto naming makausap. Oo nga eh, hindi ko agad pinansin yun. Inisip ko na baka normal lang. Pero habang tumatagal, lalo ako nagdududa. Nagkatinginan ng tatlo. Unti-unti nang nabubuo ang kanilang hinala. Ngunit wala pa rin silang maituturing na matibay na ebidensya. Ayaw nilang magkamali dahil maraming tao ang patuloy na naniniwala sa kakayahan ni Lori. May isa pa sana tayong dapat makausap. Yung dalagang naabutan ko nung palabas na ako sa bahay nila. Oo, tama. Kung pareho rin ang mapapansin niya, baka hindi na talaga ito simpleng pagkakataon lang. Sige, sige. Kung kailangan nyo ng kasama, sasama ako. Gusto ko ring malaman ng totoo eh. Maraming salamat. Mas mabuti nang sigurado tayo bago tayo gumawa ng anumang hakbang. Napagkasundoan nilang hanapin si May kinabukasan. Hindi pa rin nila balak kumprontahin sina Lori at Manggardo. Ang mahalaga sa kanila, makuha muna ang sagot. Kung pare-pareho nga ang kanilang maririnig mula sa iba pang naging kliyente, lalo lamang titibay ang hinalang matagal nang namumuo sa kanilang isipan. Hanggang sa natagpuan nila si May. Mabuti at pumayag kang makipagkita sa amin. May mahalaga sana kaming gustong pag-usapan tungkol kay Lori. Nagulat nga ako nang sabihin yung pareho pala tayong nagpasanib sa kanya. Akala ko wala na akong makikitang ibang naging kliyente. Huwag kang mag-alala. Hindi kami narito para guluhin ka. May napansin lang kaming hindi namin maipaliwanag. Oo nga, kung mali ang iniisip namin, mas mabuti. Pero kung tama, maraming tao pang maaaring maloko. Ano ba ang napansin nyo? Mukhang seryoso kayong tatlo ah. Nag-uusap silang apat sa isang maliit na karinderya sa kabilang barangay. Pinili nila ang lugar na yun upang walang makakilala sa kanila. Isa-isa silang umorder ng maiinom bago nagsimulang ikwento ang kanika nilang naranasan sa bahay nila Lori at Manggardo. Noong ritual, sinabi ng anak ko na wag ko raw sisihin ang sarili ko at kailangan ko nang magpatuloy. Ganyan din halos ang sinabi ng tatay ko. Akala ko noon, para lang talaga sa akin ang mga salitang yun. Pati sa asawa ko, yan din ang mensaheng natanggap ko. Hindi ko lang agad napansin dahil masyado akong emosyonal noon eh. Sandali lang, parang pamilyar din sa akin ang mga sinabi nyo. Anong eksaktong sinabi sa'yo? Subukan mong alalahanin kahit kung ano lang yung pinaka natatandaan mo. Sinabi rin ng tatay ko na wag ko raw habang buhay sisihin ang sarili ko at kailangan ko raw ipagpatuloy ang buhay. Ibig sabihin, apat na tayong halos magkakaparehong naririnig sa magkakaibang ritual. Kung nagkataon lang sana, baka may isa o dalawang salita lang ang pareho. Pero halos isang mensaheng natanggap nating lahat ah. Ngayon ko lang talaga napagtanto yun. Akala ko espesyal ang pag-uusap namin ng tatay ko nung araw na yun. Natahimik silang apat. Habang binabalikan nila ang bawat detalye ng ritual, lalo lamang lumalalim ang kanilang pagdududa. Hindi na nila maalis sa isip na maaaring hindi totoo ang lahat ng ipinakita ni na Lori at Manggardo. Ayokong magkamali tayo. Kapag nagparatang tayo ng walang ebidensya, tayo rin ang mapapahiya. Tama, marami pa rin ang naniniwala kay Lori. Baka isipin nilang gumagawa lang tayo ng kwento. Kung ganun, kailangan muna nating makasiguro bago tayo gumawa ng hakbang.
Pero paano natin mapapatunayan kung totoong ang niloloko lang nila ang mga tao? Sandaling nag-isip si Joel bago siya muling nagsalita. Kita sa kanyang mukha na mabuti niyang pinag-aaralan ang bawat posibilidad. Kung talagang nagpapanggap lang sila, dapat pareho pa rin ang gagawin nila kahit ibang taong humarap sa kanila. Yan din ang nasa isip ko. Kailangan nating subukan mismo ang paraan nila. Tumango silang lahat bilang pagsang-ayon. Wala pa silang balak gumawa ng gulo o ipahiya ang magtsuhin. Ang gusto lamang nila, makakuha ng malinaw na patunay bago sila humarap sa ibang tao. Sa isip nilang apat, mas mabuting mag-ingat kaysa magkamali. Lalo na't marami pa ring naniniwalang tunay ang kakayahan ni Lori. Teka, hindi tayo pwedeng basta bumalik sa bahay nila. Kilala na nila ang mga mukha natin mula sa mga naunang ritual. Tama ka. Kapag nakilala nila tayo, magiging maingat na agad sila sa bawat sasabihin at gagawin. Kung ganun, kailangan nating mag-iba ng itsura para isipin nilang mga bagong kliyente lang tayo. Madali namang gawin yon. Magsusuot ako ng face mask, tapos salamin at sombrero para hindi nila ako makilala. Ganun din ang gagawin nating lahat. Iba rin ang pangalan at kwentong sasabihin natin para wala silang paghinalaan. Nag-isip ang apat habang binubuo ang bawat detalye ng kanilang plano. Ayaw nilang masayang ang pagkakataong malaman ang katotohanan dahil lamang sa isang maliit na pagkakamali. Isa-isa nilang pinag-usapan kung sino ang unang pupunta, ano ang gagamiting pangalan, at anong kwento ang sasabihin kay Mang Gardo. Huwag din tayong magsabay-sabay ng pagpunta. Baka mapansin nilang may koneksyon tayo sa isa't isa. Ako na ang mauuna. Pagkatapos ng 2 araw, saka naman pupunta si Ramon para hindi mahalata. O sige, pagkatapos ko si May naman ang susunod para may pagitan pa rin ang bawat pagpunta natin. Payag ako. Huwag lang tayong magkakamaling sabihin ng tunay nating kwento habang nandun tayo. Oo nga, kapag kinausap tayo ni Mang Gardo, tandaan nating ibang pangalan at ibang yumao ang babanggitin natin. Huwag din nating kalimutan na obserbahan ang bawat kilos nila. Baka may mapansin tayong hindi natin nakita nung una. Tama, kapag may sinabi silang kakaiba, tatandaan natin agad pag uwi para maikumpara natin sa susunod na pagkikita. Mas mabuti nang sigurado tayo kaysa gumawa ng paratang na wala namang matibay na batayan. Nang mapagkasunduan ng lahat, isa-isa silang tumayo sa kanilang kinauupuan. Bago sila umalis, muli nilang tiniyak na walang sino man ang magsasabi tungkol sa kanilang plano sa ibang tao. Gusto muna nilang makakuha ng malinaw na ebidensya bago nila ipaalam sa iba ang kanilang hinala. Samantala, walang kamalay-malay sina Lori at Mang Gardo sa unti-unting nabubuong plano laban sa kanila. Tuloy pa rin ang kanilang pang-araw-araw na gawain. Mula umaga hanggang hapon, sunod-sunod ang mga taong pumapasok sa kanilang bahay. Umaasang makakausap ang mga yumao nilang mahal sa buhay. Isa-isa rin nilang tinatanggap ang mga ibinibigay na sobre at nilalagay ang mga yon sa bakal na kahong pinag-iipunan nila. Napapansin kong mas marami na ang galing sa ibang bayan kaysa rito sa atin. Mukhang lalo pang kumakalat ang balita. Mabuti nga yun. Mas marami tayong maaasikaso at mas lalaki pang kikitain natin sa mga susunod na araw, Chong. Kaya siguraduhin mong walang magbabago sa paraan ng pagganap mo sa bawat ritual, ha? Yan ang dahilan kung bakit nagtitiwala sila. Huwag ka mag-alala. Wala akong balak baguhin sa ginagawa natin habang patuloy silang naniniwala. Mabuti. Hanggat wala naghihinala, tuloy-tuloy lang ang lahat. Pagsapit ng gabi, magkakahiwalay nang umuwi sina Aling Lida, Joel, Ramon at May. Bawat isa, naghanda ng mga gagamitin upang maitago ang kanilang pagkakakilanlan sa muling pagpunta sa bahay ni Lori. Habang abala naman na mag-join sa pagpaplano ng isa na namang araw ng panluloko, tahimik ding naghahanda ang apat para sa pagsubok na magpapasimula ng pagbagsak
ng matagal nang itinagong kasinungalingan ng magtiyuhin. Kinabukasan, maagang umalis si Joel mula sa kanilang bahay. Suot niya ang itim na face mask, salamin at isang lumang sombrero. Nagpalit din siya ng simpleng damit upang hindi madaling makilala. Bago siya nagtungo kina Lori, ilang ulit niyang inalalang na pagkasunduan nilang apat. Ano man ang marinig niya, hindi siya dapat magpapahalata. Magandang umaga. Mukhang malayo pa ang pinanggalingan mo ah. Galing pa ako sa kabilang bayan. May nagsabi lang sa akin na baka matulungan niyo ako sa problema ko. Maupo ka muna. Sabihin niyo ng dahan-dahan ang dahilan ng pagpunta niyo rito para maintindihan ko. May tiyuhin akong pumanaw nitong nakaraang buwan. Hanggang ngayon, hindi pa rin mapalagay ang isip ko dahil may hindi kami napag-usapan. Ano ba ang pangalan ng tiyuhin mo? At anong nangyari bago siya pumanaw? Benedicto po ang pangalan niya. Biglaan siyang inatake habang nasa bukid kaya wala na kaming pagkakataong makapag-usap. Anong gusto niyong sabihin sa kanya kung mabibigyan kayo ng pagkakataong makausap siyang muli? Hihingi lang sana ako ng tawad at gusto kong malaman kung may sama pa rin ba siya ng loob sa akin. Isinulat ni Mang Gardo ang bawat detalyeng sinasabi ng lalaki. Wala man lang siyang napansing pamilyar ang boses nito dahil natatakpan ng face mask ang kalahati ng mukha ni Joel. Nang maisara niya ang kwaderno, tumayo siya at tinawag si Lori. Sandali lang ha. Tatawagin ko na si Lori para makapagsimula na tayo. Sige po. Hihintayin ko siya rito. Huwag muna kayong magsasalita kapag nagsimula na ang ritual. Sundin niyo lang ang sasabihin niya. Opo, gagawin ko ang lahat ng kailangan. Ilang sandali pa, lumabas si Lori mula sa silid at naupo sa harap ng mesa. Hindi rin niya nakilala si Joel dahil sa suot nitong face mask. Ganon din na salamin at sombrero. Sa isip niya, isa lamang itong panibagong kliyenteng naghahanap ng kapanatagan. Ipikit niyo muna ang mga mata niyo at isipin ang mukha ng taong gusto niyong makausap ngayong araw. Sige po, sana marinig ko ang matagal ko nang gustong marinig mula sa kanya. Huwag niyong isipin ang ibang bagay. Ituon niyo lang ang buong isip niyo sa alaala niya. Opo, handa na ako. Marahang yumuko si Lori at nanatiling hindi kumikibo sa loob ng ilang segundo. Tahimik namang pinagmamasdan ni Joel ang bawat kilos niya. Hindi siya nagpahalata ngunit handang-handa siyang tandaan ang bawat salitang sasabihin ng dalaga. Sa pagkakataong yun, gusto niyang malaman kung uulitin ba ni Lori ang parehong paraan na ginamit nito nung una siyang nagpasanib. Ang sagot na hinihintay niya, magsisilbing unang patunay na tama ang hinala nilang apat. Pamangkin, bakit hanggang ngayon hindi mo pa rin mapatawad ang sarili mo sa mga nangyari noon? Chong, kung kayo nga yan, matagal ko na pong gustong humingi ng tawad dahil hindi tayo nagkaayos. Hindi ako namatay na may galit sa iyo. Mas gusto kong makita kang bumabangon kesa habang buhay kang nagsisisi. Chong, araw-araw ko pong iniisip ang mga salitang hindi ko nasabi sa inyo habang nabubuhay pa kayo. Hindi mo na mababago ang nakaraan, pero nasa iyo pa rin ang pagkakataong baguhin ang buhay mo ngayon. Tahimik na nakayuko si Joel habang kunwaring pinapahid ang kanyang mga luha. Sa loob-loob niya, bawat salitang lumalabas sa bibig ni Lori, lalo lamang nagpapatibay sa hinalang matagal na nilang binubuo. Hindi siya nagpahalata at ipinagpatuloy ang kanyang pagpapanggap. Chong, napatawad niyo na ba talaga ako sa lahat ng pagkukulang ko sa inyo noon? Noon pa kita pinatawad. Ikaw na lang ang hindi marunong magpatawad sa sarili mo hanggang ngayon. Maraming salamat po. Pakiramdam ko, unti-unti nang nawawala ang bigat na matagal kong dala. Yan ang gusto kong mangyari. Umuwi kang payapa ang isip at huwag ka nang mabuhay sa pagsisisi.
Pangako po, sisikapin kong maging mas mabuting tao simula ngayong araw. Unti-unting bumalik sa dati ang kilos ni Lori. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagkunwaring pagod na pagod matapos ang ritual. Dahan-dahang inilapag ni Joel ang isang maliit na sobre sa ibabaw ng mesa. Yumuko siya bilang pasasalamat bago tahimik na lumabas ng bahay. Hindi niya agad tinanggal ang face mask. Ganon din ang kanyang salamin at sombrero habang naglalakad papunta sa lugar kung saan sila nagkasundong magkita-kita. Kumusta? Nakilala ka ba nila habang nasa loob ka ng bahay? Hindi, wala man lang silang ipinakitang pagdududa. Para lang akong ordinaryong kliyente sa paningin nila. Kumusta naman ang ritual? Pareho pa rin ba ang ginawa ni Lori? Oo, nagkunwari siyang sinaniban at nagsalita na parang ang tiyuhin ko mismo ang kausap ko. Anong sinabi niya? May napansin ka bang kakaiba habang nagsasalita siya? Halos pareho pa rin ang mga linyang sinabi niya. Pinapatawad na raw ako, huwag ko na raw sisihin ang sarili ko at kailangan ko nang magpatuloy. Ibig sabihin, wala talagang nagbago sa paraan nila ng panloloko. Oo, mas matindi pa ang nalaman ko. Ang pangalan at kwento ng tiyuhin ko, inimbento ko lang bago ako pumasok. Sinadya kong gumawa ng peking kwento para malaman kung totoo ba talaga ang kakayahan nila. Pero itinuloy pa rin nila ang ritual na parang totoong tao ang kausap ko. Hindi sila nag-alinlangan kahit isang sandali. Doon ko napatunayang wala silang tunay na kakayahan at puro imbento lang ang lahat. Nagkatinginan ng apat. Wala nang nagsalita sa loob ng ilang sandali dahil malinaw na sa kanila ang katotohanan. Ang unang pagsubok nila, nagbigay ng sagot sa matagal na nilang hinala. Gayunpaman, napagkasunduan pa rin nilang ituloy ang plano. Kailangan pa ring dumaan sina Ramon at May sa parehong pagsubok upang wala nang maipagkaila sina Lori at Manggardo kapag dumating na ang oras ng kanilang paghaharap. Mas lalo ko tuloy gustong sumubok eh. Kung pareho rin ang mangyayari sa akin, wala na silang maipaliliwanag kapag hinarap natin sila. Tama, hindi pwedeng iisa lang ang basihan natin. Mas mabuting pare-pareho nating maranasan ang ginagawa nila. Huwag lang kayo magpapahalata Kapag may isa sa atin ang nakilala nila, maaaring baguhin nila ang paraan nila. Huwag kayong mag-alala. Wala akong sinabi roon na makakapaghinala sa kanila. Hanggang sa paglabas ko, normal lang ang pakikitungo nila. O sige, ako na ang susunod. Gagamit din ako ng ibang pangalan at ibang kwento para masubukan natin sila. Pinag-usapan ng apat ang mga detalye ng susunod na pagsubok. Pinagkasunduan nilang wag baguhin ang kanilang plano. Isa-isa pa rin silang babalik sa bahay ni Lori upang walang mapansin ang magtiyuhin. Nagpaalala rin si Joel na wag nilang babanggitin ang anumang detalye na mga nauna nilang ritual. Huwag mong kalilimutang magsuot ng face mask at salamin. Baka maalala nila ang mukha mo kapag nagkamali ka. Nakahanda na ang lahat. May sombrero din akong isusuot para mas mahirap nila akong makilala. O sige, pagkatapos mong lumabas, dito ka ulit dumiretso. Huwag ka munang uuwi para maikwento mo agad ang nangyari. Oo, kapag pareho ulit ang maranasan ni Ramon, mas titibay ang ebidensyang hawak natin bago sumunod si May. Tumango si Ramon bilang pagsang-ayon habang unti-unting naghahanda ang apat para sa kanilang susunod na hakbang. Walang kamalay-malay sina Lori at Manggardo na ang unang bitag na inilatag laban sa kanila, matagumpay nang naisagawa. Sa kanilang pag-aakala, isa lamang pangkaraniwang kliyente ang dumaan sa kanilang bahay. Hindi nila alam na yun na pala ang simula ng unti-unting pagbagsak ng panlulokong matagal nilang pinagkakakitaan. Nang sumunod na araw, magandang umaga. Magandang umaga rin. Halika, maupo ka. Maingat na kinausap ni Manggardo ang lalaki at gaya na nakasanayan, inalam ang mga detalyeng kailangan nila para sa ritual. Isinulat niya sa kanyang kwaderno ang pangalang ibinigay nito, ang kwento tungkol sa yumao, at ang iba pang impormasyong maaari nilang gamitin. Dahil natatakpan ng face mask ang mukha ni Ramon,
Hindi nito napansin na siya pala yun. Nang makumpleto ang lahat ng kailangan, tahimik nang tumayo si Manggardo upang tawagin si Lori. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng silid. Lumabas si Lori at naupo sa harap ng mesa. Wala rin siyang napansing kakaiba sa lalaking nasa kanyang harapan. Marahan siyang pumikit at nagsimulang magkunwaring sinasapian. Unti-unting nanginig ang kanyang mga balikat bago siya napayuko. Pagkaraan ng ilang segundo, biglang nag-iba ang tono ng kanyang boses. Pinsan, hanggang ngayon ba dala-dala mo pa rin ang bigat ng nangyari sa atin noon? Esther, ikaw ba talaga yan? Matagal na kitang gusto makausap at humingi ng tawad sa lahat. Matagal na kitang pinatawad. Huwag mo nang isipin na may galit pa ako sa'yo. Hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko eh. Pakiramdam ko, kasalanan ko kung bakit hindi na tayo nagkaayos. Huwag mo nang parusahan ang sarili mo. Hindi na mababago ang nakaraan. Pero kaya mo pang baguhin ang buhay mo. Pangako, sisikapin kong bumawi sa mga taong mahal ko habang may pagkakataon pa. Yan ang gusto kong marinig. Ayokong habang buhay na mapuno ka ng pagsisisi. Maraming salamat, Esther. Pakiramdam ko, gumagaan na ang loob ko pagkatapos kitang marinig. Unti-unting huminto sa panginginig si Lori. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nagkunwaring nangihina. Agad siyang inalalaya ni Manggardo bago inabutan ng isang basong tubig. Pagkatapos, nag-iwan si Ramon ng isang sobre sa mesa bago siya lumabas ng bahay. Hindi niya hinubad ang kanyang disguise hanggang makarating siya sa lugar kung saan naghihintay sina Joel, Aling Lida at May. Mukhang hindi ka rin nakilala. Di talaga. Akala nila isa lang akong bagong kliyente. Kumusta ang ritual? May nabago ba sa ginawa nila? Wala. Pareho pa rin ang lahat. Nagkunwari na naman si Lori na sinasaniban at sinabi na naman ang mga salitang paulit-ulit nating narinig noon. Ano naman ang kwento mo sa kanila? Sinabi kong gusto kong makausap ang pinsang kong si Esther. Totoo ba ang kwento mong yun? Hindi. Wala akong pinsang Esther. Inimbento ko lang ang buong kwento bago ako pumasok. Ibig sabihin, pangalawang beses na silang nagpanggap na may kausap na taong hindi naman talaga umiiral. Oo. Ni minsan hindi sila nagduda. Diretsyong itinuloy nilang ritual na parang totoong espiritu ang nagsasalita. Lalong tumitibay ang hawak nating ebidensya. Isa na lang ang natitira. Kapag pareho rin ang maranasan ni May, wala na silang maikakaila. Handa na ako. Gagawin ko rin ang ginawa nyo. Mag-iiba ako ng pangalan at gagawa rin ako ng sariling kwento. Tahimik na tumango ang tatlo. Dalawa na sa kanilang apat ang matagumpay na nakapagsubok sa magtiyuhin. At pareho ang naging resulta. Habang lalo silang nakukumbinsing tama ang kanilang hinala, walang kamalay-malay sina Lori at Manggardo na papalapit na ang araw na tuluyan ng mabubunyag ang matagal na nilang panloloko. Hanggang sa araw na ng pagpapanggap ni May, tulad ng mga naunang araw, kinausap muna ni Manggardo ang babae at isinulat ang lahat ng detalyeng ibinigay nito. Hindi niya napansing si May pala ang kaharap niya. Nang makuha niya ang lahat ng impormasyong kailangan, tinawag niya si Lori upang simulan na ang ritual. Ilang sandali pa, lumabas si Lori. Naupo siya sa harap ng mesa, pumikit, at muling nagkunwaring sinasapian. Unti-unti siyang nanginig bago nagsimulang magsalita sa ibang tono ng boses. Anak, matagal na kitang hinihintay. Bakit ngayon ka lang bumalik? Nay, ikaw ba talaga yan? Hindi ko akalaing maririnig ko pa ulit ang boses mo. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Hindi ko dinalang anumang sama ng loob nang mawala ako. Hanggang ngayon, pakiramdam ko, nagkulang pa rin ako bilang anak. Hindi yan totoo. Ginawa mo ang lahat ng kaya mo. Panahon nang ituloy mo ang buhay mo.
Maraming salamat, Nay. Matagal ko nang gustong marinig ang mga salitang yan. Unti-unting bumalik sa dati ang kilos ni Lori. Marahan niyang iminulat ang kanyang mga mata habang kunwari hinihingal. Inabutan siya ni Mang Gardo ng tubig bago muling hinarap si May. May itatanong lang sana ako bago ako umalis. Ano yun? Sigurado ba kayong ang nakausap ko, ang nanay ko? Oo naman. Hindi naman namin sasabing natapos ang ritual kung hindi naging maayos ang lahat. Dahan-dahang tumayo si May. Sa harap ni na Lori at Mang Gardo, hinubad niya ang face mask at salamin. Nanlaki ang mga mata nang magtsuhin nang makilala nila ang dalaga. Ikaw? Hindi ba ikaw yung dati nang nagpunta rito? Oo. Naku rin ang babaeng nagpasanib dito ilang linggo na nakalipas. Bago pa makapagsalita ang magtsuhin, bumukas ang pinto ng bahay. Isa-isang pumasok sina Joel, Ramon at Aling Lida. Tahimik silang tumayo sa likod ni May habang nakatingin kina Lori at Mang Gardo. Hindi lang siya ang bumalik. Nandito kaming lahat para malaman ang totoo. Oo nga. Matagal na naming sinusubukan ang ginagawa ninyo. Ano bang ibig niyo sabihin? Ang kwento ko ngayon, puro kasinungalingan lang. Hindi pa patay ang nanay ko, kaya imposibleng nakausap niyo siya. Ganyan din ang ginawa ko. Wala akong tiyuhin na Benedicto ang pangalan. Ako rin. Wala rin akong pinsang Esther. Natahimik sina Lori at Mang Gardo. Nagkatinginan silang dalawa habang unti-unting napapalibutan ng mga taong minsan na nilang naloko. Wala nang nakapagsalita. Alam nilang nagsisimula na ang pagbagsak ng panlolokong matagal nilang pinagkakitaan at wala na silang madaling paraan upang makalusot. Bakit ninyo ginawa yun? Alam niyong mga taong nagdadalamhati ang lumalapit sa inyo, pero niloko niyo pa. Hindi lang perang nawala sa amin. Binigyan niyo kami ng peking pag-asang makakausap naming muli ang mga mahal namin sa buhay. Tama. Hindi ba kayo nakonsensya kahit minsan habang nakikita niyong umiiyak ang mga taong nasa harap niyo? Kung hindi namin kayo sinubukan, hanggang ngayon marami pa rin kayong naluloko. Tahimik na nagkatinginan sina Lori at Mang Gardo. Wala na silang maipakitang tapang na tulad ng dati. Alam nilang wala na silang maikakaila matapos silang mabunyag. Hindi ko ipagkakailan lahat. Totoong ginawa namin yun. Chong! Kaya mo na. Wala na ring saysay kung magsisinungaling pa tayo. Kung ganun, sabihin niyo sa amin kung bakit niyo ginawa ang lahat ng yun. Nagsimula lang yan dahil sa hirap ng buhay. Halos wala kami maipambili ng pagkain noon. At wala ring maayos na pagkakakitaan. Maraming mahirap. Pero hindi lahat ng loloko ng kapwa katulad nyo. Alam ko, nung una balak lang naming subukan ng isang beses. Pero nung makita naming may naniniwala at malaki ang ibinabayad, natukso na kami. Oo nga po. Natakot pa nga ako nung una. Pero habang tumatagal, nasanay na rin ako sa ginagawa namin. Kaya pinili niyong ipagpatuloy kahit alam niyong mali. Oo, sa bawat araw na dumarami ang pumupunta, mas lalo kaming nagiging sakim. Hindi ba sumagi sa isip nyo na may mga taong inuubos ang ipon dahil sa inyo? Sumagi, pero sa halip na huminto, mas inisip namin ang perang pumapasok. Kaya pala wala kayong awa. Ang mahalaga lang sa inyo, kumita. Hindi ko na yan maitatanggi pa. Sandaling natahimik ang lahat. Kitang-kita sa mukha ni na Lori at Mang Gardo ang hiya. Subalit hindi pa rin ito mababawi ang sakit na idinulot nila sa mga taong pinaglaruan nila ang damdamin. Isoli niyo ang perang ibinayad namin. Yon ang nararapat pagkatapos ng ginawa niyo. Oo nga, hindi lang kami ang dapat niyong bayaran. Marami pa kayong niloko bago kami. Hindi na namin kayang isoli ang lahat. Nagastos ng malaking bahagi ng perang ibinigay ninyo. Ibig sabihin, pagkatapos niyong lukohin ng mga tao, inubos niyo rin ang perang pinaghirapan nila? Wala na talaga kayong iniisip kundi ang sarili nyo. Lumakas ang pagtatalo sa loob ng bahay.
Dahil sa ingay ng kanilang mga boses, napalingon ang ilang kapitbahay na dumadaan sa labas. Isa-isang huminto ang mga ito upang alamin ang nangyayari. Maya-maya pa, dumami na ang mga taong nakikinig sa labas ng bakuran. Nang marinig nilang pag-amin ni Manggardo sa kanilang panluloko, mabilis na kumalat ang balita sa buong barangay. Sa loob lamang ng maikling oras, alam na ng maraming tao na ang pinagmamalaking kakayahan ni Lori, isa lamang malaking panlilinlang. Lumipas ang 3 araw matapos kumalat sa buong bayan ang ginawa nila Lori at Manggardo. Mula umaga hanggang hapon, nanatiling nakasarado ang kanilang bahay. Wala nang taong kumakatok sa kanilang pintuan. Ang dating mahabang pila ng mga naghihintay, napalitan ng katahimikan. 3 araw na tayong walang kliyente. Oo nga, kahit isang tao, wala nang lumalapit. Sinabi ko na sa iyo kapag nasira ang tiwala ng mga tao, mahirap na yung maibalik. Akala ko may maniniwala pa rin sa atin kahit papano. Mukhang wala na. Mabilis kumalat ang balita sa buong bayan. Tahimik na naupo si Lori sa gilid ng bintana. Pinagmamasdan niya ang mga taong dumaraan sa labas ng kanilang bahay. Dati may mga lumalapit at nagtatanong kung maaari silang magpasanib. Ngayon, iniiwasan na silang tingnan ng mga tao. Chong, paano na tayo ngayon? Hindi ko rin alam. Halos ubos na rin ang perang natira sa atin Ang bilis palang mawala ng lahat. Ganyan talaga. Madaling kumita ng pera, pero madali ring mawala kapag mali ang pinanggalingan. Yumuko si Lori. Noon lamang unti-unting nagsimulang pumasok sa isip niya ang bigat ng kanilang ginawa. Hindi lamang kabuhayan ang nawala sa kanila. Kasama ring nawala ang tiwala ng buong bayan. Pagsapit ng gabi, tahimik silang kumain ng hapunan at wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Tanging tunog ng mga kubyertos ang maririnig sa loob ng bahay. Habang isusubo ni Lori ang pagkain, bigla siyang napahinto. Habang isang beses na pasubo si Lori sa kanyang pagkain, bigla siyang napahinto. Chong, may narinig ka ba? Ano na naman yon? Parang may tumawag sa pangalan ko. Tayong dalawa lang ang nandito Baka mali lang ang dinig mo. Sigurado akong may narinig ako, Chong. Ay, baka pagod ka lang. Mula nang mangyari ang gulo, halos hindi ka na rin nakakatulog na maayos Tumango si Lori ngunit hindi siya kumbinsido. Malinaw niyang narinig ang mahinang pagtawag sa kanyang pangalan. Hindi lamang isang beses kundi 2 ulit. Gayunman, pinili niyang manahimik. Makalipas ang ilang minuto, tumayo siya upang iligpit ang kanilang pinagkainan. Habang naglalakad papunta sa kusina, muli niyang narinig ang parehong tinig. Hindi malinaw kung lalaki ba o babae ang nagsasalita. Mahina lamang yun ngunit sapat upang mapalingon siya sa bawat sulok ng bahay. Chong, Bakit? narinig ko na naman. Ano bang naririnig mo? May tumatawag sa pangalan ko. Wala nga ako naririnig. Baka dahil lang yan sa sobrang pag-iisip mo. Hindi, Chong. Malinaw ko talagang narinig. Magpahinga ka na. Bukas na natin isipin ang problema natin. Hindi na sumagot si Lori. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto. Naupo siya sa gilid ng kama habang pilit na inaalala ang boses na paulit-ulit niyang naririnig. Maya-maya, tumayo siya upang tignan ang ilalim ng kama at buksan ang bintana. Wala siyang nakita. Pagpatay niya ng ilaw at pagiga sa kama, muli niyang narinig ang mahinang tinig. Hindi na ito simpleng pagtawag. May isang mahinang bulong na tila nang gagaling sa tabi mismo ng kanyang tenga. Nanlaki ang mga mata ni Lori. Agad siyang napabangon at napalingon sa paligid ng silid. Subalit muli, wala siyang nakitang kahit sinong tao.
Ang tanging naroon, ang malamig at tahimik na kwartong dati niyang ginagamit sa paghahanda bago ang bawat pekeng ritual. Kinabukasan, maagang nagising si Manggardo upang maghanda ng almusal. Napansin niyang hindi pa rin lumalabas ng silid si Lori kahit matagal nang sumikat ang araw. Kumatok siya sa pinto ngunit walang sumagot. Lori, gising na. Kumain muna tayo. Sandali lang, Chong. Halika na, lumalamig na ang pagkain eh. Lalabas na ako. Ilang sandali pa, bumukas na ang pinto. Maputla ang mukha ni Lori at halatang hindi nakatulog na maayos. May malalalim na rin itong eye bags at tila wala sa sarili habang nauupo sa harap ng mesa. Hindi ka ba nakatulog kagabi? Halos hindi. Paulit-ulit kong narinig ang boses na tumatawag sa pangalan ko. Baka dahil lang sa nangyari nitong mga nakaraang araw. Marami kang iniisip, hindi ba? Hindi, Chong. Hindi yung guni-guni. Parang may taong nakatayo sa tabi ko habang nakahiga ako. Huwag mo munang isipin yun. Kumain ka muna. Tahimik na kumuha ng pagkain si Lori. Subalit 2 subo pa lamang, bigla siyang napatitig sa bakanting upuan sa tapat niya. Nanlaki ang kanyang mga mata na para bang may nakikita siyang ibang tao. Bakit? Anong tinitignan mo? May nakaupo ron. Ano? Wala naman tao ah. Nandun siya kanina. Nakatingin lang siya sa akin. Agad na napalingon si Manggardo sa bakanting upuan. Ngunit wala naman siyang nakita. Muli niyang inisip na bunga lamang yun ng matinding pagod at takot na nararamdaman ng pamangkin. Sobra ka lang mag-isip. Magpahinga ka muna mamaya. Sana nga ganun lang, Chong. Hindi na naubos ni Lori ang kanyang pagkain. Tahimik siyang bumalik sa kanyang silid. Habang nagliligpit naman si Manggardo ng mga pinagkainan, bigla niyang narinig ang malakas na kalabog mula sa loob ng kwarto. Lori! Mabilis siyang tumakbo at binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya si Lori na nakaluhod sa sahig habang nanginginig ang buong katawan. Mahigpit nitong hawak ang sariling ulo na para bang may matinding sakit na nararamdaman. Anong nangyayari sa'yo? Paalisin mo siya. Ayaw niya akong tantanan. Sino? Wala namang ibang tao rito ah. Hindi pa man nakakalapit si Manggardo, biglang nangisay si Lori. Nanginginig ang kanyang mga kamay at paa. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan siyang tumingin sa tiyuhin. Subalit hindi na yon ang karaniwang tingin ni Lori. Mabagal siyang ngumiti habang nakatitig kay Manggardo. Ang tagal kitang hinintay. Nanlamig ang buong katawan ni Manggardo. Ang tagal kitang hinintay. Nanlamig ang buong katawan ni Manggardo. Hindi yun ang boses ng kanyang pamangkin. Mas malalim yun at tila may kasamang galit. Lori, tigilan mo yan ah. Hindi na nakakatuwa. Noon, ikaw ang nagtuturo sa kanya kung paano magpanggap. Ngayon, tignan natin kung paano mo siya ililigtas. Biglang napasigaw si Manggardo sa takot. Hindi niya kailanman narinig si Lori na magsalita ng ganon. Pilit niyang inalog ang balikat ng pamangkin hanggang sa muli itong mawala ng malay. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting nagkamalay si Lori. Naguguluhan siyang tumingin sa paligid. Chong, bakit ka umiiyak? Wala ka bang naalala? Wala. Ano bang nangyari? Hindi na sumagot si Manggardo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na sapat ang anumang paliwanag na naiisip niya. Hindi na niya ito maituturing na pagod, takot o guni-guni lang. Nagpasya siyang humingi ng tulong sa isang tunay na manggagamot bago patuluyang lumala ang kalagayan ni Lori. Kinabukasan, maagang isinama ni Manggardo si Lori sa bahay ng isang matandang manggagamot na kilala sa mga karatig barangay. Halatang balisa ang matanda habang inaalalayan ng pamangkin. Samantala, si Lori ay tahimik lamang at tila nangihina. Ano bang nangyari sa kanya?
Ilang araw na siyang nakakarinig ng mga boses. Kagabi naman, bigla siyang nangisay at nag-iba ang boses. Hindi na siya nagsasalita. May ginawa ba kayong hindi dapat ginawa nitong mga nakarang buwan? Nagkatinginan sina Manggardo at Lori. Pareho silang nag-atubiling sumagot. Matagal kaming nagpanggap na sinasapian ng pamangkin ko para pagkakitaan ng mga tao. Ibig mong sabihin, ginagamit ninyo ang pangalan ng mga yumao kahit alam nyong hindi totoo ang lahat. Opo, Ilang beses nyo na yung ginawa. hindi ko na ho mabilang. Mabagal na napabuntong hininga ang matandang manggagamot. Ilang sandali siyang hindi nagsalita bago tumingin kay Lori. Hindi laruan ang mga bagay na hindi ninyo naunawaan. Hindi rin dapat ginagawang hanap buhay ang pagpapanggap na sinasapian. Hindi namin inisip na hantong sa ganito eh. Noong una, baka wala ngang nangyayari. Pero habang paulit-ulit yung ginagawa at ginagamit ang mga pangalan ng yumao, para na rin kayong paulit-ulit na kumakatok sa isang pintong hindi dapat binubuksan. May pag-asa pa po ba akong gumaling? May pag-asa, pero kailangan ninyong tanggapin ang lahat ng kasalanang ginawa nyo at itigil na ang panloloko. Gagawin namin ang lahat. Ayoko na makita pang maghirap ang pamangkin ko. Sinimula na manggagamot ang kanyang pagdarasal at ritual. Ilang sandali pa, muling nanginig ang katawan ni Lori. Napahigpit ang kapit ni Manggardo sa kanyang kamay habang patuloy na nagdarasal ang matanda. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting kumalma si Lori. Naging normal na ang kanyang paghinga at dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Chong, Ayos ka na ba? parang nawala ng bigat sa pakiramdam ko. Huwag ninyong isipin na dito nagtatapos ang lahat. Ang tunay na pagsisisi, nakikita sa mga susunod nyong gagawin. Pag-uwi nila, hindi na muling binuksan ni na Lori at Manggardo ang kanilang bahay para sa mga ritual. Sa halip, isa-isa nilang pinuntahan ang mga taong naloko nila. Humingi sila ng tawad at ibinigay ang natitira nilang pera bilang pagsasauli. May ilang tumanggap ng kanilang paghingi ng tawad, ngunit mayroon ding tumalikod at hindi na sila kinausap. Tinanggap nila yun sa kanilang sarili. Alam nilang karapatan yun ng mga taong nasaktan nila. Lumipas ang mga buwan. Nagsimula si Manggardo sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke. Habang si Lori naman, namasukan sa isang maliit na patahian sa katabing bayan. Hindi man kalakihan ang kanilang kinikita, payapa na ang kanilang kalooban dahil alam nilang malinis na ang pinanggagalingan ng bawat pisong inuuwi nila. Mula noon, hindi na muling nakakarinig ng mga kakaibang boses si Lori. Hindi na rin naulit ang mga pangyayaring nagbigay sa kanya ng matinding takot. Naging usap-usapan sa buong bayan na nangyari sa magtiyuhin. Marami ang nagsabing tama lamang ang naging kapalit ng kanilang ginawa. Ang iba naman, nagsilbing aral ang kanilang kwento at hindi na muling nagpaloko sa mga taong nagpapanggap na kayang makipag-usap sa mga yumao. Hindi lahat ng madaling pagkakakitaan ay tama. Ang panlilinlang sa kapwa, lalo na sa mga taong sugatan at nagdadalamhati, maaaring magbigay ng panandali ang pakinabang, ngunit may kapalit na mabigat na pananagutan. May mga bagay sa mundong hindi dapat ginagawang biro o negosyo, sapagkat ang paggalang sa mga yumao at sa katotohanan ay higit na mahalaga kaysa sa anumang halaga na maaaring kitain. Wakas!
Isang magandang kwento na naman ang natapos natin mga ka-DC. Sana po may napulot kayong aral dito ha. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, comment, share at subscribe ha, para masuportahan niyo ang channel natin. At bilang ganti, para mas exciting, i-comment niyo kung sino yung karakter ko na paborito niyo sa mga binosesan ko. Ito po sila sa mga anime. Sa mga K-drama at Tagalized films naman, i-search nyo na lang po ang pangalan ko para makapili kayo sa kanila. Lilinawin ko lang mga ka-DC, yung sample na pinaririnig ko sa inyo sa bawat karakter, yun mismo ang boses na ginamit ko nung pinalabas sila sa Tagalized version sa TV. Huwag nyo rin pong kalimutang i-comment ko ano masasabi nyo sa kwento natin ngayon ha. Pag napili ko ang comment mo, isa-shoutout kita sa next story natin. Shoutout na ulit tayo! Shoutout kina Eliza na first commenter natin, kay Sugimura Perla Castro na second, at Meldy from Malaysia na third commenter. Shoutout po kina Jenabel Mondia from Iloilo, Purificacion Fernandez Dulay, Maria Oros at sa lahat ng Pinoy nurses at sa Nursing Home Sydney, Bruno Bansil, Arlet Arda, Gia Gigi, Cristina Peru, tama po, galing nyo sa mga title, Arian Dizon, Noemi Garcia Pabunan from Hong Kong, Steffi at Esteves and Hemilo family from Pasig, Michelle Ann, Myla Cruz, Arlene San Juan, Evangeline Dilo from Hong Kong, Malu Hapin from Lubang, Occidental Mindoro, Julia Divine Ebuen from San Lorenzo, Masinloc, Edna Lintikis from Lebanon, Nico Aplacador and family from Tibungco, Davao City, Ayala Malls Roblox, Linda De Los Santos from Tokyo, Japan, Jobel Barciliano from UAE, Jellyhan from North Carolina, USA, Mikey Carol at Suga Reina at Suga Miyu Chan, Nahil Navarro, Trinidad Macias Mills from Canada, Mary Joy Cortez at sa tita at partner nyo po, Zail Gi from Malvar, Batangas, at Rosie Vlog from Hong Kong. Shoutout kina Mama Lauren Boyles ng California, USA, we miss you ma, kay Kuya Liam at Bebe Lay ng Quezon City, kina Bombom, Bebe Jam at Jillian ng Sampaloc, Manila, kay Mamu Lovina at Papa Bong ng Manila, kay Tanod Potpot Mailas, Pagaling ka Tupoks, kay Keisha Chua ng Torrance, California, at kay Josh and Lauren Rubio ng Buena Park, California. Pasensya na po sa mga hindi ko po na shoutout ha. Abangan nyo po sa mga susunod na upload natin. Kumusta po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa ibang bansa at sa inyo pong masugid kong tagapakinig saan mang sulok ng Pilipinas. Mag-iingat po kayo palagi dyan ha. O paano? Samahan nyo ulit ang inyong lingkod na si Kuya Louie sa susunod na kwento natin ha. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng puong may kapal. Bye!